Magandang araw mga boss. Kung titignan nyo ito sa sasakyan, pag tinapakan mo yung brake pedal niya, lumulubog siya mga boss eh. Lalo pag diniinan ko siya, lubog na, dahan-dahan pa siyang lulubog. Ayun ang problema nito. Pag ganyan ang problema ng sasakyan nyo mga boss, dito ka lang muna mag-focus sa likurang gulong mo. Buksan nyo muna itong gulong mo sa likod. Pwedeng nandyan lang yung problema. Tanggalin nyo yung gulong after nyo ma-eject. Tapos dito sa drum brake nya, tanggalin nyo rin para makita nyo kung manipis or makapal pa yung presyo niya. Kung sakaling makapal pa, ang gagawin nyo dyan mga boss, lihain nyo, linisan nyo muna itong brake shoe nyo. Ganyan muna yung first step na gagawin nyo. Hindi yung palit kagad kayo ng papalit ng kung ano-anong pyesa. Tapos gamit kayo ng brake cleaner, sprayan nyo yan. Kung kulang kayo sa budget mga boss, pwede nyong hanginan yan o kaya gumamit na lang kayo ng tubig na may sabon. Mas madalas kong ginagamit yon pag walang budget ang customer. Tapos dito naman sa drum brake, liyahin nyo yan, tsaka nyo gamitan ng brake cleaner. At after nyo gamitan ng brake cleaner mga boss, punasan nyo siya ng malinis na basahan para yung mga duming natanggal, maalis at hindi magmarka dito sa brake drum nyo. At balik tayo dito sa brake shoe, mag-a-adjust na tayo. Ayan mga boss, ayan lang yung brake adjuster nya, gagamit ka lang dyan ng flat screw. At pag okay na, pwede mo nang ibalik itong brake drum. Kung ikaw ang mag-a-adjust mga boss, unti-unti mo lang yung pag-adjust. Tapos ibalik mo yung brake drum, sukatan mo siya ulit. Pag kulang, alisin mo yung brake drum, mag-adjust ka ulit. Hanggang sa makuha mo yung tamang adjustment niya. At dahil nga may isa pa itong problema, bukod sa malalim yung brake pedal, kapag tinapakan mo yung brake pedal niya is dahan-dahan pa rin siya lumulubog. Pwede na meron itong hangin, kaya magbi-bleed tayo. Ngayon, sa pag-bleed, kailangan mo na makakasama. Siya yung mag-pump ng brake pedal at ikaw naman yung magre-release ng fluid dito. Ang style dyan, pag binomba niya yung brake pedal, after ng ilang seconds, ipapirme mo. Gamit ang back sense sa number 10, tsaka mo i-release yung fluid. Ibig kong sabihin na pirme, dapat nakadiin siya sa brake pedal. Naging experience ko na kasi na pag nag-bleed ako, nakakatulong ito para maging maayos yung brake pedal. As long na walang sira yung brake master assembly nyo, siyempre, yung repair kit niya sa loob. At dahil okay na, pwede natin ibalik itong gulong niya. Siguraduhin natin sa pagkabit naman ng gulong, maayos yung pagkakalagay nyo ng mga nut para hindi tayo magkaroon ng problema. At pag okay na yung pagkakahigpit natin ng mga nut mga boss, dito naman tayo sa kabilang side niya. Mas maganda na kasing ipakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Para kung ganito yung sasakyan nyo, hindi kayo mahirapan kung paano nyo siya gagawin. Siyempre naman, buo na itong video pag nahirapan pa naman kayo, ewan ko na lang. At kung talagang hindi nyo kayang gumawa ng sasakyan nyo, at least meron na kayong idea na hindi kayo maiisan na palitan ng palitan yung mga pyesa nyo na hindi naman yun ang sira. Kasi pag ganitong lumulubog ang preno, malalim na yung preno tapos lumulubog pa, nako, mahabang usapin yan. Pwedeng sabihin sa inyo, brake master, kung ano-ano pa dyan. Real talk yan, kasalukuyan nangyayari yan kasi ang dami nagpipib sa akin kaysa pinalitan daw yung ganito, pinalitan daw yung ganyan ng sakyan niya pero wala naman daw nagbago. Ngayon nga may kausap ako, ginawa daw yung sakyan niya 3,000 binayara, wala naman daw nangyari. Kaya ako nalalaman yan mga boss kasi yan ang mga PM sa akin ng mga customer at kasalukuyang nangyayari. Pero kung may idea ka sa sasakyan mo kung ano pinagmumula ng sira, mahihirapan sila para paikutin ka. Ang masasaktan lang naman dito at pipigil sa sinasabi ko is yung gumagawa ng masama. Pero mabuti ka naman tao, matutuwa ka kasi naliligtas yung kababayan mo at kapwa mo para hindi sila maloko. Balik tayo sa trabaho mga boss. Nakita nyo naman kung paano ko ginawa yung sa kabila, di ba? Nasabi ko na lahat. Ganon din naman dito. Uulitin nyo lang yung mga sinabi ko, ayun lang din ang susundin nyo. Ngayon, dapat yung brake drum mo, unang-una sa lahat, dapat siyempre, pag after mo ma-adjust yan, dapat naiikot mo pa rin yan, hindi pa pwedeng mahigpit yan, kasi pa pwedeng manikit. Kaya, yung ibibigay mong adjustment dito at doon sa kabila, dapat parehas sila. Halimbawa, nag-adjust ka doon, 5 ipin, dito 5 ipin din. Kung mahigpit dito sa kabila, pagdating 5 ipin humigpit, di bawasan mo, gawin mo lang 3. Ganun. Ikaw na yung bahalang tumantya. Basta siguraduhin mo lang pag inikot mo yung brake drum niya, hindi siya pakat or hindi siya dikit. Di ba? Ngayon, balik na tayo dito. Magbi-bleed tayo dahil nga sa dahan-dahan lumulubog ito na pwedeng may hangin, kaya tayo magbi-bleed. Nasabi ko naman sa inyo kung paano mag-bleed, di ba? Uulitin nyo lang yung sinabi ko kanina. Dapat ipump tapos saka din sa brake pedal bago ka mag-release ng brake fluid. Na ang gagamitin mong tools sa pag-bleed, kung number 8 yan, number 8, kung number 10 yung bleeder, number 10. Ganon mga boss. Sinadya kong tagalan yan para maintindihan nyo yung pag-bleed. At dahil okay na, ilagay ko na itong gulong.
Napaka-importante na pagdating sa paghigpit ng gulong, dapat maayos yung pagkakakabit nyo niyan para hindi kayo maaksidente. Tapos test na natin itong brake pedal niya kung okay na ba siya talaga. O, di ba? Tumaas na siya. O, muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo kahit maliit lang na idea sa ginawa kong video. Huwag nyo naman sanang kalimutan mag-subscribe sa channel ko kung okay lang naman sa inyo. At pakipindot na rin yung notification bell para laging updated sa bawat video na ginagawa ko.